of your life be your enemy. No, He is our friend. And He is wanting to make us reach His desire and dream. Yun po ang pagkakamali ng iba. Akala nila walang pera sa simbahan. Hindi po. Ang mayari po ng lahat ng likha ay ang Diyos. Kaya nga ating unawaing mabuti, ikaw lamang ay magkaroon ng totoo, genuine na pagkatakot kay Yahweh. Walang nagtiwala sa Diyos na totoo na ipinahiya ng Diyos. Amen? When all things that surrounds me become shadows in the light of you. When I found the joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surrounds me become shadows in the light of I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you, my Lord. I worship you. I worship you. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. If you know the reason, and if you know the main purpose of your creation, and the usage of your creation, as long as you are connected with the fundamental truths, and as you go back to the basic of everything, it is always worshiping God. Hallelujah. The reason I live is to worship you. The reason I live is to worship you. Blessed are you when you are persecuted for my name's sake. Rejoice and be glad. The reason I live is to worship you. Everything, blessing or failure, are instrument to worship God. Amen po ba? Sambahin natin ang Diyos sa panahon ng ating tagumpay. Sambahin din natin ang Diyos sa panahon ng ating kabiguan. Sa pagkatagumpay at kabiguan, ito po ay kabuuan ng makapangyarihang ginagawa ng Diyos sa iyo at sa ating buhay. Amen po ba? I
isang lalaki na idinimanda ng state's government for tax evasion. At sa pagmamadali niya sa pagtakas, hinawakan niya ang helicopter, yung pinakang pedal ng helicopter, at siya ay nagpilit na makatakas. Pero naabangan din siya at pagbaba ng helicopter, nahuli siya at siya ay nakulong ng maraming taon. At nagpapasalamat siya sa Diyos at siya ay nakulong. May bago na siyang hanap buhay. Paano maiiwas ng isang negosyante ang kanyang buhay laban sa mga istriktong batas ng Amerika? So nagipo siyang consultant at nagipo siyang advisor sa natutunan niya sa kanyang buhay ng pagkabilanggo. Kaya lahat po ng nangyayari sa atin ay dinadala tayo sa tunay na balak ng Diyos. Sapagkat sa ganang sarili natin, yung alam natin ang inaakala nating kalooban ng Diyos. Pero ang kalooban ng Diyos ay matutuklasan natin sa panahon na tayo po'y dumadaan sa ating ilang. Kaya nga unawain mong mabuti sa panimula pa lang, hindi ka nilikha para mabigo. At hindi ka rin nilikha para maghirap. At hindi ka rin nilikha para mamatay sa sakit. Ika'y nilikha ng Diyos para isang maging buhay na patutuo at liwanag. You are the salt of the earth. Amen. So you are a preservator. Not only a preservative, but a preservator. Kung meron lamang 10 matuwid sa ibabaw ng Pilipinas, hindi dadalaw ang tsunami. Hello? Hindi po paramihan yan. 10 lang matuwid. At palagay ko higit tayo sa 10. At anuman ang hingi ng 2 o 3, at anuman ang pagkasunduan, ito po ay kanilang tatanggapin. Magkasundo tayo, sabihin mo, nagkakasundo tayo ngayong gabi, na hindi tayo maghihirap, na hindi tayo mabibigo. Hindi tayo mabibigo. Pinaniniwalaan natin ang salita ng Diyos na kay Jesucristo nasa atin ang lahat. Amen? Yes! Amen! Hallelujah! Yes! Hallelujah! Hallelujah! Kailangan mo ikaw ay may paniniwala. Amen? Yes! At kailangan tayuan mo yung iyong pinaniniwalaan sapagkat ito po'y nakakonekta ay sa katotohanan. At ang iyo na lamang gagawin ay maghintay. Tiis-tiis lang, pero mangyayari yung ating pinaniniwalaan. So God will give you the ability to patiently endure while waiting. Para ikaw ay maging matiisin at mapagbata habang hinihintay mo yung biyaya at pagpapala. And in the course of our waiting, let us worship God. And God will give us wisdom and let us do the job that we are confronted with every day. So ano man yung hanap buhay mo, trabahuhin mo lang yan ang trabahuhin. Amen? Huwag mong sasabihin, maghihintay na lang ako sa Diyos at nakatingala ka na lang at nakangangakawa nga, ikay matisod. Trabahuhin mo yung alam mong trabahuhin at hayaan mo ang Diyos ang kumilos at gumawa at makikita mo na lamang. Magugulat ka na lamang isang umaga na ikaw ay presidente na ng isang malaking korporasyon. Amen po ba? Bakit? Sapagkat ginagawa mo ng buong husay yung iyong sari-sari store. Amen. Ginagawa mo ng buong husay yung iyong vulcanizing shop. At dahil may karanasan ka na gumawa ng mahusay, iaangat ka ng Diyos ng higit na mas malaki. Oh, ang Diyos po'y napakabuti. Sabihin mong muli sa iyong katabi, iba namang kapahayagan. Sabihin mo, you are the wisest. You are the wealthiest. You are the richest. You are the meekest. You are the humblest. You are the lowliest. You are the holiest. In Jesus Christ's name.
And everyone shout hallelujah, amen. Hallelujah, amen. At ang magiging katibayan ng iyong ipinapahayag ay ang iyong mga sitwasyon sa araw-araw mong buhay. Amen? Ang palatandaan na ikaw nga ay mayaman, napakarami mong pagsubok. Huwag mong katatakutan ng pagsubok dahil yan po'y exercise ng iyong pagtitiwala sa Diyos. Amen? Sabi nga, do not be surprised, sabi ni Pedro, when for a while your faith is tested. Do not be surprised. Dahil iniaangat ka ng Diyos, gamitin mo ang iyong paniniwala sa Kanya. So, ipatong nyo na po ang inyong dalawang kamay sa inyong ulunan. Father God, we thank you so much that your mighty presence and the power of the anointing of the Holy Spirit is mightily moving in this place. Father, if you will not give us the ability to understand, if you will not open our mind and heart, and if you will not open our understanding, we will not be able to comprehend. We will not be able to grasp the truths that we will hear this evening. So bless everyone with an open mind, open heart, and open mind, that everyone will be mightily blessed by your truths. And emboldened everyone, let everyone be bold, courageous, that they will be acting on what they will be receiving tonight, that they will use it for thy honor and thy glory. In Jesus Christ's name, and everyone shout, amen. Hallelujah! Ang Diyos ko'y napakabuli. Please be seated. Please be seated. Salamat mga gwapo at gwapitang mga aawit at manunugtog. Dumami nawa kayo. Amen. Wala pong pinakamagandang panahon kundi ang ating panahon. So bago po ang mensahe, alam niyo po ba na sa ilang estado sa Amerika may dumaan na napakalakas na tornado? At winasak ang maraming bahay at winasak ang maraming sasakyan at nasira ang maraming kabuhayan. Pero yun po ay bahagi ng malaking ginagawa ng Diyos sa katuparan ng kanyang mahiwagang pangarap. Kaya ngayong gabi, nais kong inyong maunawaan ang mahalagang katotohanan. Laging tatandaan po natin, ang lahat ng hiwaga ay may liwanag. All mystery will be explained to us as we desire to know the mystery that surrounds us. Napakarami pong hiwaga. Ano po yung mga hiwagang hindi natin maunawaan? Ang sabi po ng Biblia, marami ang taong nagpupunyagi, mayamang-mayaman na pero hindi nasisiyahan at ibig pang magpakayaman. At pag sila'y namatay, kapirasong lupa lamang ang kanilang tirahan. At ang kanilang pangalan ay nilimot na. So yun po ay isang hiwaga. At may mga tao naman na napakabuti, mabait, at lahat na lamang ng matitinding reverse sa buhay ay kanilang nararanasan. At kung atin pong sasabihin, bakit naman nangyayari sa kanya, napakabait naman ng taong yan. At meron namang tao na talagang walang gawain kundi pawang kasalanan. At kung mang-api ng kapwa-tao ay walang tigil. At yung kanyang inaapi
ay hindi makapaniwala na ang Diyos ay hindi sumasaklolo sa kanya. Yun po ay hiwaga. Ngunit atin pong unawaing mabuti. Kailangan maunawaan mo ang katotohanan sapagkat kapag hindi mo alam ang katotohanan, ikaw po'y malilito at mapapagod. Napakarami pong pwedeng ikalito ng ating isipan. Maaaring ikaw ay nangangarap na magkaroon ka ng magandang buhay. At yan po'y maganda. Maaaring ikaw ay nangangarap na magkaroon ka ng maraming kayamanan. Yan po'y maganda. Subalit, yun pong magandang pangarap kapag hindi nangyari. Ito po ay nagiging pangit. Pero nais kong inyong maunawaan na hindi yung obra maestra ni Da Vinci ang kahanga-hanga, kundi mismong yung isipan doon sa likuran ng Last Supper. Hindi po lubhang kahanga-hanga yung linilok ni Michelangelo. Ang mahalaga po ay si Michelangelo. Alam niyo po ba na yung kanyang inukit sa wall, doon po sa roof, ano po, sa roof, hindi sa wall. Siya po ay hindi binayaran. At tingnan mo sandali yung kanyang pagtitiis na siya'y nakahiga at siya'y naglililok. Isip-isipin mo po, ilagay mo ang iyong sarili. So it is not his masterpiece of what he sculptured. It is the man himself. Kaya nga kung titingnan po natin, ang susi po ng mga nakikita nating ating nai-enjoy sa ating paningin, behind those mga artwork, behind those invention, mga taong walang pakundangan sa kanilang sarili. Hindi nila napapansin ang mga tiisin. Hindi nila napapansin ang malamig na pagkain. Sapagkat baliwala sa kanila yung mga bagay na yon, sila'y nakatuon dun sa kanilang ibig na matapos. Kaya ngayon pong sandaling ito, nais kong inyong maunawaan na walang bagay sa iyong buhay na hindi alam ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Kung ikaw lamang ay mamamahinga, if you will give time to pause for a while, and the measurement of that a while, it may be 1 hour, 2 hours, 1 day, 2 days. If you will have the knack of putting on your schedule a time to rest. Kung magkakaroon ka po ng kakayahan, K-N-A-C-K, kung magkakaroon ka po ng kakayahan, if you have the knack, kung ikaw lamang ay may abilidad na mamahinga. Hello? At magkaroon ka po ng isang pakikipag-usap sa Diyos dahil ikaw at ako ay linikha ng Diyos for a reason. At interesado ang Diyos ay sa iyong tinig. Amen po ba? Lahat, everything is in place, ready for the taking. Pero kung saan-saan nakatingin ang mga tao, kung saan-saan pumupunta ang mga tao. Kapag ikaw po'y pumunta sa tamang dapat mong puntahan, at ito po ay ang Diyos. Kaya maraming bigo sapagkat pag panahong bigo na lang sila, saka sila lumalapit sa Diyos. Wrong! Sa paggising mo sa umaga, sa Diyos ka na agad lumapit. Hello? Ang mga tao po, pansinin po natin ang 4 na level
na behavior ng tao. Some people are emotional. Some people are afraid of to be repudiated. Marami pong taong natatakot na baka sila ay laitin. Laging unawain mo na ikaw ay may isipan. Sabihin mo sa iyong katabi, alam ko may isipan ako. I have a mind. Amen po ba? So, your intellect is inside your mind. Yung iyo pong katalinuhan ay nasa loob ng iyong isipan. As a man thinketh in his heart, so is he. Kung ano ang nilalaman ng iniisip ng tao, yun siya. Your dominant thoughts will influence you. Hello? Yung madalas mong iniisip, yun po ang aakto sa iyong katawan. Do not be bothered by religion because it is not religion that will raise you up. It is relationship. Everything rise and fall based on relationship. Kaya nga ating unawaing mabuti, kailangang matuto ka sa isang mabuting relasyon at ang unang relasyon na dapat na iyong paunlarin at linangin. You have to develop and harness and cultivate your relationship with your Maker. With our Maker, to be exact. So, kailangang paunlarin mo ang relasyon mo sa lumikha sa atin. Sapagkat sa Kanya magmumula ang lahat ng biyaya, sa Kanya magmumula ang lahat ng pagpapala, sapagkat Siya ang may alam noon, ngayon at kailanman. So if you will understand some of the attributes of God, and some of those, yun pong infinitude. God is infinite. God is in all place at any given time. All given time. He is all around. Kaya nga kung atin pong uunawain, ikaw ay linikha ng Diyos na kawangis niya. At nung likhain tayo, nasa tiyan pa tayo ng nanay natin ay kakilakilabot na ang paglikha ng Diyos sa iyo at sa akin. At sa pagkalikha, ang sabi niya, napakabuti ng aking likha. So ikaw po ay maganda. Amen po ba? Ikaw po ay maganda. Period. At pag pinaniwalaan mo ito, saka po bubukal sa iyo ang lahat ng magagandang isipan. So a person is blocking those good thoughts when he cannot accept who he is. In the first place, desire to decide. Desire to decide that you are acceptable in the sight of God, whoever you are. Amen po ba? Tanggap ka ng Diyos kung sino ka man. Tanggap ka ng Diyos kung ano ka man. Sapagkat ang Diyos ang may kagagawan ng lahat ng ating kalagayan. At ibig niya na ikaw at ako'y mapanuto. Ibig niya na ikaw at ako ay umayon sa kanyang ginagawa. Sapagkat kung hindi ka rin naayon, ang Diyos pa rin ang masusunod. Naniniwala po ba kayo? Ang iyong sakit ay hindi katapusan ng iyong mundo. Ang iyong kabiguan at ang iyong pagkalugi, hindi katapusan ng iyong daigdig. Ang ibig sabihin, kaya ikay nalugi, maaaring hindi pa yan ang iyong panahon ng pagunlad. Oh, purihin ang Panginoon. Pero darating yung panahon mo ng pagunlad. Darating yung panahon mo ng kagalingan at yun ay magsisimula sa sandali na tanggapin mo kung ano ka at kung ano ang iyong kalagayan. First, accept. Do not suppress. Do not live in fantasy. Live in reality. Accept what you cannot do. And do what you can effectively do. Ang Diyos po ay napakabuti. May kaibigan ako na paggigising siya mula second floor ng kanyang bahay. Siya po ay napakahusay mangaral, napakalaki po ng kanyang simbahan. Pero hindi po siya makalakad pag inatake siya ng arthritis. At siya po'y gumagapang pababa ng kanyang bahay. Pero pag nakatayo na siya sa pulpito, mahahamon ka sa kapangyarihan ng Diyos na dumadaloy sa kanya sapagkat di niya alintana yung nangyayari sa kanyang katawan. Ang alintana niya ay yung mga taong lalakas ang pagtitiwala sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Kaya ngayong sandaling ito, nais kong iyong maunawaan
ikaw po ay nilikha ng Diyos na matagumpay patungo sa malalaki pang tagumpay. At ang titulo po ay simpleng-simple. This is a title given to me. God's need, our source for all our need. So pansinin po natin, eto ilagay natin ang ating sarili. Ang isang taong may talentong magtahi ng barong. At ako na nangangailangan ng barong. So, my need will be the source of the tailor. Tama po ba? For the supply of his need. So, pupunta ako dun sa sastre at sasabihin ko, kailangan ko ng barong. Pagtahi mo nga ako. So, my need supply the need of the tailor. Tama po ba? So, mas matindi po ito sapagkat ang Diyos ay may kailangan. Ano ang kailangan ng Diyos? Siya nga ang Diyos. Kung maunawaan mo na ang Diyos ay may kailangan, ano ang kailangan ng Diyos? Tingnan po natin sandali sa 1 John chapter 1, unang Juan 1, tingnan natin mula sa talatang 5. 1 John 1:5. This then is the message which we have heard of him and declare unto you, that God is light, and in him is no darkness at all. Ano po ang ibig sabihin? Atin pong pag-usapan ang light and darkness. Atin pong tingnan yung malalim na kahulugan ng darkness. Ito, simpleng-simple po. Ang iyong anak ay nangangailangan ng 22,000 para makakuha ng final exam. At wala kang pagkukunan nung ganong kalaking halaga. So, consider po natin na yun ay dilim. Pag sinabing darkness, hindi mo alam kung saan mo kukunin yon. Amen? Pero atin din pong pansinin that God is light. Ano po ang ibig sabihin? Ang Diyos, ano ang kanyang isang attribute? He is omniscient. He is the same yesterday, today, and forever. He knows what He is thinking all about us. Alam niya ang kanyang iniisip sa atin at alam niya ang plano niya sa iyo at sa akin. So in our part, we are in darkness because that problem seems to be, you cannot solve it at the moment. Pero alam ng Diyos kung saan manggagaling yung iyong itutustos dun sa iyong pangangailangan. Alam ito ng Diyos. Naniniwala ka bang alam ng Diyos ang magiging panggagalingan ng tusto sa iyong pangangailangan? So what is the need of God? The need of God is for us to pray to Him. Hello? The need of God is for us to be helpless so that we shall depend on Him. He need His creation to depend on Him. Oh, purihin ang Panginoon. Kaya huwag ka nang magagaling-galingan. Dahil ang Diyos ang may hawak noon, ngayon, at kailanman. Ang Diyos ang may hawak ng karunungan tungkol sa kung paano mo malulutas yung suliranin mo sa salapi. Amen po ba? God is light because He knows everything. He is omniscient. He is all-knowing. He is everywhere. Eminence. He is inside me, He is inside you, He is outside us, He is all around us. Immensity, He is in every place. Kaya walang lugar na hindi ka pwedeng tulungan ng Diyos sapagkat sa bawat lugar, tumawag ka lang sa Diyos. Huwag ka nang mag-aral pa kung paano ka mananalangin sapagkat nung lulubog sa dagat si Pedro, simple lang ang kanyang panalangin, help! Nakaranas ba siya ng katugunan sa panalangin? Hindi na po siya nagpaliwanag kung bakit siya tutulungan. Ang sabi ng propeta kay Naaman,
Para gumaling ka sa ketong, lumubog ka ng 7 paglubog dito sa mabahong ilog ng Jordan. At uuwi na sana ang general. Iniinsulto ako nitong propetang ito. Kadalasan po, hindi nakikinabang ang tao dahil ang palagay niya sa kanyang sarili ay insulto ang sundin ng salita ng Diyos. Para bang insulto sa kanyang pagkalalaki, insulto sa kanyang kayamanan. At ang sabi nung kanyang katulong, General, kaya tayo pumunta rito para gumaling ka, ano kung mabaho yung ilog Jordan? Lumubog ka na lang, baka nga ikay gumaling. Hello? Sabihin mo, our treasure is the fear of the Lord. Our treasure is reverence of the Lord. Laging tatandaan mo ang isang taong nasa kasalanan antukin. Ang bihira ka naman, pastor. Pinipersonal mo yata ako. Anong ginagawa ni Jonah? Ang barko halos lumubog na. Anong ginagawa ni Jonah doon sa sigwada ng malakas na alon at malakas na bagyo? Bakit siya natutulog? Dahil kasi wala siyang pakialam kung mamatay siya o mabuhay. Basta ayaw niyang pumunta sa Assyria sapagkat muhing-muhi siya sa mga Assyrians. Ayaw niyang maligtas ang mga Assyrians. Ang sabi ng Diyos, pumunta ka roon at ipangaral mo ang mabuting balita ng kanilang kaligtasan. Ayaw niya. Gusto niyang puksain ng Diyos yung mga tao sa Assyria. Kaya nais ko pong inyong maunawaang mabuti. This is the message which we have heard of Him, singular. This is the message which we have heard of Him and declare unto you that God is light. So He knows everything. Amen po ba? Our future, alam ng Diyos. Our present situation, alam ng Diyos. Saan ka pupunta? Sa eksperto. Hello? That God is light and in Him is no darkness at all. Verse 6. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truths. Kung sinasabi natin na tayo ay nakikisama sa Kanya, pero namumuhay naman tayo sa kadiliman, tayo ay nagsisinungaling at hindi natin ginagawa ang katotohanan. Sino ang sinungaling? Yung hindi ginagawa ang katotohanan. Tatanungin ko kayo, ginagawa nyo ba ang katotohanan? Dahil kung hindi natin ginagawa ang katotohanan, sinungaling tayo. So ano ang katotohanan? Give, and it shall be given back to you. Wow! Cast all your cares upon me, for I careth for you. So what is the truth? You have to cast all cares. Nakukuha niyo po. Napakadali po natin, bugnutin po tayo kadalasan. Pag minsan sinisisi natin ang Diyos, o madalas. Tingnan po natin sandali. Sa Psalms 142 verse 1, ibig ko lamang pong makita ninyo that God's need is that His glory will mightily cover the whole earth. And what is that glory? His power to do miracles. Pero kailangan niya ng mga lalaki at babae na siya ay makagagawa ng himala. I cried unto the Lord with my voice unto the Lord did I make my supplication. So yun pong word na cry ay malakas na boses. With my voice unto the Lord. So kanino siya nagparinig ng malakas na tinig? Unto the Lord did I make my supplication. Ano po ang supplication? Yun po ay pleading. Ikaw ay nakikiusap sa Diyos. At ang sabi po sa verse 2, I poured out my complaint
before Him. I showed before Him my trouble. Kanino mo raw sasabihin ang iyong mga reklamo sa buhay? Kanino? Kanino mo iparirinig ang lahat ng reklamo mo sa buhay? Ano ba ang reklamo? Panginoon, ba't ako ay ganito? Panginoon, hindi ko po gusto ang buhay kong ito, Panginoon. Tama ka anak sa reklamo mong yan dahil ang gusto ko sa iyo, ikaw ay malusog, ikaw ay maunlad, ikaw ay malakas. Pero hindi mo sasabihin sa kakilala mong tao. Hello? Saan mo dadalhin ang complaint? Hindi rin sa iyong asawa. Sa iyong mga anak, hindi rin. Kung ikaw ay mayroong pangangailangan, kausapin mo ang iyong asawa at inyong isa katuparan ng salita ng Diyos na anuman ang pagkasunduan ng dalawa dito sa lupa. Ano po ang pagkakasunduan? Kung kailangan ninyo ng pantuition, magkasundo kayong mag-asawa na itutustos ng Diyos yung salaping iyong kailangan. Amen po ba? So I poured out my complaint. Poured out. So pansinin po natin, ano po ba ang palagay ninyo doon sa poured out? Nasa itaas o nasa baba? So pansinin po natin, when you are praying, when you are supplicating, you are on top. Hello? I poured out my complaint before Him. I showed before Him my trouble. So ikaw pala ay itinataas ng Diyos kapag ikaw ay nagdadala sa Kanya ng lahat ng gulo mo sa buhay, ng lahat ng reklamo mo sa buhay. Kapag dinadala mo pala sa Diyos yon, ikaw ay pinararangalan ng Diyos. Bakit? Because God need to be supplicated. Kailangan ng Diyos na siya'y pakiusapan at ang lahat ng makikiusap sa Kanya, iniangat ng Diyos. Oo, purihin ng Panginoon. Verse 3. When my spirit was overwhelmed within me. Saan po ang kapaguran? Within. Saan po ang pagkatakot? Within. Sa loob. Sa loob. So if you are strong inside, you will be strong outside. If you are prosperous inside, you will attract prosperity outside. As a man thinketh in his heart, so is he. When my spirit was overwhelmed within me, then thou knewest my path. Kapag ako'y hinang-hinana dahil sa marami kong bayaran, kapag ako'y hinang-hinana dahil sa maraming mga pagsubok at mga tukso, sa ganung pagkakataon, malalaman ko ang landas na aking lalakaran. In the way wherein I walk, have they privately laid a snare for me. Ano po ang ibig sabihin ng privately? Yun pong privately ay lihim na inihanda ng aking mga kaaway. Ngunit ang mga kaaway ko, dahil ako ay nakiusap sa Diyos, dahil dinala ko ang aking mga gulo, dahil ginala ko ang aking mga pangangailangan sa Diyos, yung mga kaaway ko sa kanilang mga bitag ay mapapahiya at ako ang hahalakak sa kanila. Why? Because God is on my side. God is on your side the moment na dinala mo lahat doon ng iyong supplication. Oh, ang Diyos po ay napakabuti. Ang Diyos po ay napakabuti. Ibalik po natin sa 1 John chapter 1 verse 6. Oh, I'm so in love with Jesus and I cannot contain this love. If we say that we have fellowship with Him and walk in darkness, we lie and do not the truths. So ano po ang walking in the light? You trust the Word. That by His stripes you were healed. Na kahit ano ang iyong nararamdaman, sabihin mo, I am healed. Not I will be healed. I am healed because 2,000 years ago, Jesus received the 39 stripes on His back. So you were healed 2,000 years ago. Bago ka pa magkasakit, ikaw ay tumanggap na ng kagalingan. So that is walking in the truths. Amen po ba? At pag ikaw ay may kailangan sa pananalapi,
God has supplied all your financial provision. Because God cannot lie to Himself. God is a Jehovah Jireh God. God is El Shaddai. Hindi po nababawasan ang kanyang katangi at kapangyarihan kahit na maghirap pa ang daigdig. He is still El Shaddai. He is still the Jehovah Jireh that God has declared about Himself. So the need of God is to be believed. The need of God is to be trusted. The need of God is to shower upon us the miracles. To shower upon us the blessings and the provision. And what He needs is that He will be worshipped. The reason that I live, to worship Him. Amen. And then ang sabi sa verse 7, but if we walk in the light, if we walk obeying His word, we are in the light. As He is in the light, because His word is light. Amen po ba? Anyone who follows me will never walk in darkness. Ang sino mang sumusunod sa akin kailanman hindi lalakad sa dilim. We have fellowship one with another. And the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin. So what is light? We respect each other. Do you know the name of your neighbor? Right now, kilala mo ba yung nasa unahan mo? Hello? Kilala mo ba yung nasa tagiliran mo? We have to enter into a fellowship. Fellowship. Ibig sabihin, kailangang magkakilala tayo dito sa loob ng simbahan. Nakukuha niyo po? That is fellowship. So when we know each other, when we respect one another, the blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us. Ang dugo ni Yesong Kristo, ang kanyang anak, ay tayo ay nililinis mula sa kasalanan, sa lahat ng kasalanan. At ang sabi sa verse 8, if we say that we have no sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So when is the time that we are in sin? The time that we don't have fellowship. Kayo po ba sa bahay ninyo may fellowship? Kayo bang mag-asawa ay may fellowship? Kayo ba sa opisina ay may fellowship? Hello? So ang fellowship po ay koinonia o pagsasama-sama na parang iisang pamilya. At natutuwa ang Panginoon sapagkat tayo sama-sama. Amen po ba? Ikaw ba'y natutuwa na tayo magkakasama ngayon? At sa susunod na linggo'y magkakasama ulit tayo? Tayo ba'y natutuwa? Yes. Ako'y natutuwa. Sapagkat nasa atin ang katotohanan at nasa atin ang liwanag. Pero kung sakaling wala pa tayong fellowship sa isa't isa na personal, ano ang sabi ng verse 9? If we confess our sins, so pansinin po natin from singular sin, naging ngayong plural, sins. We, our sins. So ito po'y congregationally. Kapag hindi po naging personal ang ating fellowship, at kadalasan po ang mga simbahan ay hello, bye. Yan po ang simbahan. Ito po ang realidad. Kahit saan ka pong pumuntang simbahan, mabuti nga dito may hi at may bye. Doon sa iba, bahala ka sa buhay mo. Pero atin pansinin po, we are sinning kapag hindi tayo nagbabatian. Ngayon, hindi po ito mortal sin. Ano po? Hindi po ito nakamamatay na kasalanan. Ito po'y nakaka-apekto lang sa ating buhay na relasyon sa Diyos tungkol sa biyaya at pagpapala. Pwede naman po tayong hanggang mamatay tayo, wag na tayong magbatian basta tayo ay nagtitipon. Pwede po yun. This is not mortal sin.
Pero ang nablablak po ay yung maalab na pagdaloy sa iyo ng walang katapusang biyaya at pagpapala. Kaya nga, kung ating gagawin lamang, nakilalanin mo ang mga kapatiran. Amen po ba? Meron pong isang hotel, o marami yata ngayon na, iiwan mo lang yung iyong calling card. Iiwan mo lang, meron silang isang jar, ilalagay mo para malaman nila ang kanilang guest. So later on, makikita mo na may darating na negosyo sa iyo dahil ikaw ay nagpakilala. Hindi po physical yun at hindi po yun personal, pero yung makakakilala sa iyo na maaaring kailangan ang iyong talento ay pwedeng maging kanegosyo mo. Yun po'y sekular. So, kailangan pong paigtingin natin ang fellowship. Hindi po good morning and good night. Kailangan pong tayo ay maging maunlad sa ating pagiging magkakapatiran. If we confess our sins, the word confess is to admit. Amen? So what is the sin? Not having fellowship with one another. Ang sabi ng Panginoon, I have a new commandment. Love one another as I have loved you. So what is loving one another? You are praying na yung iyong katabi ay pagpalain ng Diyos. Meron ka bang panahon na ipanalangin yung mga katabi mo? Pagdadalo ka ng gawain, sabihin mo, Diyos ko, gamitin mo po ako na maging pagpapala sa makakatabi ko. Not necessarily pera, sa panalangin at pag-ibig. Sapagkat may mga tao po, kailangan lamang ay tapik sa balikat at lutas na ang kanyang dinaramang emosyon. Hello? So, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. So, kung papansinin po natin, lack of fellowship is sin. Lack of fellowship is unrighteousness. Yun pong word na unrighteousness, ang ibig sabihin ay without righteousness. A person is not righteous if he is not fellowshipping with all the children of God. So yung all po ay nakasentro ay sa ating pagtitipon. Amen po ba? Idinadalangin niyo po ba ang inyong pastor? Kapag idinadalangin ninyo ako, hindi ninyo ako pipintasan. Hindi mo ipapanalangin ang sino mang, hindi mo ipipintasan ang sino mang iyong idinadalangin. Hello? Hindi mo pipintasan ang sino mang iyong iniibig. At sino yung iyong iniibig? Yung mga taong gusto mong makasama sa langit. Hello? Kaya nga po ating unawain, God's need will supply our own personal need. Kaya nga, unawain mong mabuti, kapag tayo po ay nagkakaisa na, saka ibubuhos ng Diyos ang lahat ng pagpapala at iuutos niya ito sa iyo at sa akin. At saan man tayo pumunta, ang mahawakan natin ay magiging pagpapala at ang malakaran natin ay magiging mabiyaya sapagkat ikaw at ako ay totoo sa harapan ng Diyos at lumalakad tayo sa katotohanan. Kaya nga, unawain nating mabuti. Kailangan ikaw ay mapanalanginin. Kailangan ikaw ay madasalin. A prayerless life is a disastrous life. Ang isang buhay na hindi nananalangin ay patungo sa pagkasira. Tingnan mo ang iyong katabi at sabihin mo, kaya hindi ka nasisira dahil ikay nananalangin. Kaya nga ang sabi ni Santiago, you receive not because you ask not. You fight and war against each other because you don't pray. Hello? Kaya nga kung ikay mananalangin, hallelujah. Paano ka mananalangin? Dito po tayo, magpapakadalubhasa. Sapagkat ang buhay po, ang susi po ng lahat ng kasaganaan ay ang katugunan sa mga panalangin. So God's need, He need
prayer people. Praying people. Yun ang kailangan ng Diyos. Mga taong dadalangin sa Kanya, mga taong hihingi ng tulong sa Kanya, mga taong makikiusap sa Kanya, at huwag kang titigil ng paghingi sa Diyos. Ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Sa Philippians 4, verse 4. Rejoice in the Lord, always, again, I say, rejoice. Rejoice in the Lord always. Semicolon, and again I say rejoice. Anything that is twice written is very important. Note the emphasis. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. So ano ang dapat natin gawin araw-araw? Magalak tayo lagi sa Panginoon. Ano po ang nagagalak? Lagi kang nakangiti. Lagi kang tumatawa, lagi kang humahalakhak, lagi kang nagpapasalamat sa Diyos, lagi kang nagpupuri sa Diyos, lagi mong pinararangalan ng Diyos. At kapag ikaw po'y maligayang maligaya na sa Diyos sa kakahumingi, verse 2. Verse 5. Let your moderation be known unto all men. Ano po yung moderation? Magandang, kontroladong pag-iisip at ugali. Hindi ka po aburido at ang mga babae hindi aburida. Sapagkat ikaw ay controlled. Bakit controlled ka? Bakit controlled ang iyong emotion? Because you are rejoicing in God. Pagpapala o kabiguan, you are rejoicing in God. Salamat po at ako'y nabigo. Salamat po at ako'y nalugi. Salamat po at ako ay nagkasakit. Salamat po sapagkat alam kong pinamamahinga mo lamang ako. Oh. At kapag ikaw po ay nagpuri na sa Diyos, that is moderation. Let your moderation be known unto all men. So ikaw po ay maayos na ang pamumuhay at nakikita na ng iyong kasambahay. The Lord is at hand. Nasa paligid natin ng Diyos. At ang sabi po ng verse 6, be careful for nothing. Huwag kang mag-alala sa iyong pangangailangan. Be careful for nothing. Huwag kang mag-alala sa iyong kontrata. Matulog kang mahimbing at mag-alala ka sa Diyos at bukas may tatawag sa iyo na award na sa iyo ang kontrata. Nung ako po'y nasa sales, tinatawagan na lang ako. Dati ang gawain namin ay dalhin sa nightclub ang aming mga prospect client. Pero nung ako po'y matuto na lumapit sa Diyos at mag-alala sa Diyos, ang kliyente ko na ang tumatawag sa akin at narito na ang PO. Wala na pong representation expense. Be careful for nothing, but in everything by prayer. So ano ang iyong gagawin? Prayer. Amen? By prayer and supplication with thanksgiving. What is the use of thanksgiving? You are thanking God. You are so blessed na ikaw ay binigyan ng pagkakataong manalangin. At tiyak na may katugunan ng iyong panalangin because when you ask, you will receive. When you give, you shall receive. So give all your complaint and trouble unto Him, and He will give you an exchange of serenity, tranquility, and quietness and peace. At magdidiwang ka, at ano ang mangyayari? Let your request be made known unto God. Verse 7, and the peace of God, which passeth all understanding, shall keep your hearts and minds through Jesus Christ. Ang pinakamahalaga po, ikaw ay may kapayapaan dito. Sapagkat hindi mo alam kung ano ang bukas. Pero alam ng Diyos ang kanyang ginagawa sa iyo at sa akin. So again, please, be militant in your prayer. Huwag ka pong titigil. Ito po ang buhay ko. Lagi akong dumadalangin sa Diyos. Sumusubsub ako sa Diyos. Humihingi ako sa Diyos. Amen? Dumadalangin ako at naniniwala ako na sa Diyos lamang magmumula ang lahat ng aking probisyon. Naniniwala ako na sa Diyos lamang manggagaling ang aking proteksyon. Naniniwala ako na ang Diyos lamang ang kikilos at gagawa sa akin. At pag natiyak ko sa aking puso, sisimulan ko na ang pinagagawa niya sa akin. Walang pwedeng sumira, walang pwedeng pumigil sapagkat kanyang iniutos at sa masunurin ang probisyon ay tuloy-tuloy at hindi ito mapipigilan sapagkat ang Diyos ang siyang may pakana ng lahat. If you touch the heart of God, then God will approve you. And when God approve you, every blessing will pour into your life. In Jesus Christ's name.
So bow down your head and let us pray. Father, reveal yourself to everyone tonight. Hayaan mo pong ikaw ay magsiwalat tungkol sa iyong sarili sa bawat isa. At matuto ang bawat isa na magsimula na mabuhay na ikaw ay laging kasama ng bawat isa sa amin araw-araw. At doon kami ay tutukuyin mo. You will personally undertake and take charge of our life because you desire it to be honorable and blessed to you. So bless everyone of this wonderful, wonderful gift of ever trusting you forever. In Jesus Christ's name, and everyone shout, Amen! Hallelujah! Ang Diyos po ay napakabuti. So gawin po natin ang susunod na gawain.